Paano kung ang hinihintay mong sagot ay malapit na, pero susuko ka ngayon? Baka nga malapit na? Ano ang mangyayari kung hindi ako bibitaw? Huwag kang bibitaw. May mga panahon sa buhay na gusto mo nang sumuko. Hindi dahil ayaw mo nang maniwala sa Diyos, kundi dahil matagal ka nang naghihintay, matagal ka nang nananalangin. At minsan, napapatanong ka, Lord, hanggang kailan? Baka may hinihintay kang breakthrough. Baka may panalangin kang paulit-ulit mong dinadala sa Diyos. Baka may pangarap kang matagal mo nang ipinagkakatiwala sa Kanya. Pero habang lumilipas ang panahon, parang walang nagbabago. At dito dumarating ang pinakamapanganib na sandali. Ang sandaling gusto mo nang bumitaw. Pero pakinggan mo ito. Huwag kang bibitaw dahil lamang hindi mo pa nakikita ang ginagawa ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos ay wala siyang ginagawa. Hindi ibig sabihin na mabagal ang sagot ay nakalimutan ka na niya. At hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita ang pagbabago ay walang pagbabago sa likod ng iyong sitwasyon. May mga bagay na ginagawa ang Diyos na hindi mo pa kayang makita. May mga pintuang inihahanda niya. May mga bagay na inaayos niya. May mga pagkakataong kailangan munang lumipas bago mo maintindihan kung bakit kailangan mo maghintay. Kaya kung pagod ka na ngayon, huwag mong isipin na kailangan mong tapusin ang laban. Baka kailangan mo lang magpahinga. Pero huwag kang bumitaw. Sabi sa Galatia, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Napansin mo? Kung hindi tayo susuko, may ani. May panahon, pero may kondisyon. Huwag kang susuko. Maaaring hindi mo alam kung kailan darating ang sagot, pero alam mo kung sino ang hawak mo. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyong buhay ay hindi pababayaan ang Kanyang ginagawa. Kaya ngayong araw, sabihin mo sa sarili mo, pagod man ako, hindi ako bibitaw. Hindi ko man nakikita, patuloy akong maniniwala. Hindi ko man naiintindihan, mananatili akong tapat. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Minsan, ang himala ay ang pagbibigay ng Diyos ng lakas para manatili ka hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kaya kung nasa punto ka na ng pagsuko, huminga ka, manalangin ka, magtiwala ka, at tandaan mo, huwag kang bibitaw dahil hindi mo alam, baka mas malapit na ang sagot kaysa sa iniisip mo. At iyon ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Paano ka mananatiling tapat kapag parang walang nangyayari? Manatili kang tapat. Paano kung matagal ka nang gumagawa ng tama, pero parang walang resulta? Patuloy kang nananalangin. Patuloy kang naglilingkod, pero parang walang pagbabago. At unti-unti mong tinatanong, may kabuluhan pa ba ang ginagawa ko? Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, huwag mong sukatin ang katapatan mo batay sa bilis ng resulta. Hindi lahat ng itinanim ay agad nakikita. Kapag nagtanim ka ng binhi, hindi mo kinabukasan makikita ang bunga. Tahimik itong lumalaki sa ilalim ng lupa. At ganun din minsan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May mga panalangin kang hindi pa nakikitang sinasagot. May mga luha kang hindi pa nauunawaan. May mga sakripisyong parang walang nakakakita, pero nakikita ng Diyos. Walang katapatan na nasasayang sa Kanya. Walang panalangin na hindi niya naririnig. Walang luha na hindi niya alam. Kaya huwag mong sabihin, wala namang nangyayari. Baka hindi mo lang nakikita ang nangyayari. May mga bagay na inaayos ng Diyos sa loob mo bago niya ayusin ang nasa paligid mo. Minsan gusto natin agad baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Pero ang unang binabago niya ay ang ating puso. Binibigyan niya tayo ng patience. Binibigyan niya tayo ng faith. Binibigyan niya tayo ng karakter na kakailanganin natin kapag dumating na ang blessing. Kaya manatili kang tapat kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakakita. Dahil ang Diyos ay nakakakita. Sabi sa 1 Korinto, manatili tayong matatag at huwag matinag. Sapagkat alam nating ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan. Ibig sabihin, may saysay ang ginagawa mo. May saysay ang pananatili mo. May saysay ang pananalangin mo. May saysay ang pagtitiis mo. Kaya kung ngayon ay tahimik ang langit, manatili kang tapat. Kung mabagal ang sagot, manatili kang tapat. Kung hindi mo pa nakikita ang bunga, manatili kang tapat. Dahil maaaring ang tanong ay hindi, bakit hindi pa nangyayari? Maaaring ang tanong ay, mananatili ka ba kahit hindi mo pa nakikita? At kapag dumating ang araw na makita mo ang ginawa ng Diyos, maiintindihan mo kung bakit kailangan mong manatili. Pero may isang bagay na kailangan mong tandaan. Huwag mong husgahan ang ginagawa ng Diyos base lamang sa nakikita ng iyong mga mata. Dahil minsan, mas malaki ang ginagawa niya sa likod ng katahimikan. At iyon ang pag-uusapan natin sa part 3. Hindi mo man nakikita,
May ginagawa ang Diyos. May mga panahon na parang tahimik ang Diyos. Nananalangin ka, pero walang malinaw na sagot. Naghihintay ka, pero walang nakikitang pagbabago. At dahil wala kang nakikita, napapaisip ka, Lord, nandiyan ka pa ba? Pero pakinggan mong mabuti. Ang kawalan ng nakikitang pagbabago ay hindi nangangahulugang kawalan ng ginagawa ng Diyos. Hindi mo nakikita ang ugat habang lumalaki ang puno. Hindi mo nakikita ang proseso habang ginagawa ang isang bagay. At hindi mo rin nakikita ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. May mga pintuang isininasara niya na hindi mo nauunawaan. May mga taong inilalayo niya na hindi mo maintindihan. May mga pagkakataong hindi niya ibinibigay dahil alam niyang hindi pa iyon ang tamang panahon. At minsan, ang akala nating delay ay divine preparation. Akala natin walang nangyayari, pero may inihahanda ang Diyos. Kaya sinasabi ng kasulatan, sapagkat lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Faith means trusting God even when your eyes cannot confirm what your heart believes. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para makasunod sa Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya sa susunod na hakbang. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang sagot, magpatuloy ka. Kung hindi mo pa nakikita ang breakthrough, magpatuloy ka. Kung hindi mo pa nakikita ang katuparan, magpatuloy ka. Dahil ang Diyos ay hindi limitado sa nakikita mo. Ang nakikita mo ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang alam ng Diyos ay ang buong kwento. At maaaring ngayon ay nasa gitna ka pa lamang ng proseso. Huwag mong tapusin ang kwento. Dahil lamang hindi mo gusto ang kasalukuyang kabanata, hindi pa tapos ang Diyos. Baka ang pinagdadaanan mo ngayon ay paghahanda para sa bagay na matagal mo nang ipinapanalangin. Baka ang paghihintay mo ay may dahilan. Baka ang katahimikan ay hindi kawalan ng Diyos, kundi panahon para matutunan mong magtiwala ng mas malalim. Kaya huwag mong bibitawan ang faith mo dahil lang hindi mo nakikita. Maniwala ka kahit hindi mo makita. Dahil darating ang panahon na ang bagay na ipinagkakatiwala mo ngayon sa Diyos ay maaaring maging bagay na iyong ipagpapasalamat. At narito ang tanong, paano kung ang hinihintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo? Iyan ang pag-uusapan natin sa part 4. Baka malapit na ang sagot. May mga pagkakataon na gusto mong sumuko dahil pakiramdam mo sobrang tagal na. Pero paano kung malapit na pala? Paano kung ang panalangin na matagal mo nang hinihintay ay papunta na sa sagot? Paano kung ang pinto ang akala mo ay hindi kailanman magbubukas ay unti-unti nang inihahanda ng Diyos? Paano kung ang delay na kinaiinisan mo ngayon ay bahagi pala ng timing niya? Hindi natin alam. At iyon ang mahirap sa paghihintay. Hindi natin alam kung gaano katagal, pero may isang bagay tayong alam. Ang Diyos ay may tamang panahon. Sabi sa awit, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Napansin mo? Hindi sinabi, sumuko ka kapag matagal. Hindi sinabi, bumitaw ka kapag nahirapan. Sinabi, maghintay ka, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Bakit? Dahil ang paghihintay ay nangangailangan ng faith. May mga sagot na hindi dumarating sa oras na gusto natin, pero hindi ibig sabihin na hindi ito darating sa tamang panahon. Kaya huwag mong hayaang ang tagal ng paghihintay ang magpaniwala sa iyo na nakalimutan ka ng Diyos. Hindi ka niya nakalimutan. Baka tinuturuan ka niyang magtiwala. Baka inihahanda ka niya. Baka may kailangang mangyari muna bago dumating ang sagot. At baka mas malapit na ito kaysa sa iniisip mo. Kaya bago ka sumuko, alalahanin mo ang lahat ng pagkakataong tinulungan ka na ng Diyos. Alalahanin mo ang mga panalangin sinagot niya. Alalahanin mo ang mga pintuang binuksan niya. Alalahanin mo ang mga panahong akala mo hindi ka makakalampas. Pero nakalampas ka. Kung dinala ka niya noon, kaya ka rin niyang dalhin ngayon. Kaya manatili kang tapat. Manatili kang nananalangin. Manatili kang umaasa. At higit sa lahat, huwag kang bibitaw. Dahil hindi mo alam kung gaano nakalapit ang sagot, maaaring ang kailangan mo lang ay isa pang araw ng pagtitiwala, isa pang panalangin, isa pang hakbang, isa pang desisyon na manatiling tapat. At kapag dumating ang tamang panahon, maaari mong sabihin, ngayon naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong maghintay. Pero may huling tanong, handa ka bang manatiling tapat hanggang wakas? Iyan ang pag-uusapan natin sa part 5. Manatili hanggang wakas. Maraming tao ang kayang magsimula, pero hindi lahat ay kayang magpatuloy. Madaling maging faithful kapag maganda ang buhay. Madaling magtiwala kapag answered prayer ang nakikita. Madaling magsabi ng I trust God kapag maayos ang lahat.
Pero ang tunay na katapatan ay nasusubok kapag wala ka pang sagot, kapag umiiyak ka, kapag hindi mo naiintindihan, kapag gusto mo nang sumuko, at marahil, iyon ang panahon kung kailan pinakamahalagang sabihin, Lord, hindi ako bibitaw. Hindi ibig sabihin na hindi ka mapapagod. Mapapagod ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka iiyak. Iiyak ka. Hindi ibig sabihin na wala kang tanong. Magkakaroon ka ng mga tanong. Pero sa kabila ng lahat, mananatili kang tapat dahil ang faithfulness ay hindi nangangahulugang naiintindihan mo ang lahat. Ang faithfulness ay nangangahulugang patuloy mong pinagkakatiwalaan ng Diyos kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Sinabi ni Jesus sa pahayag, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang mensahe ay malinaw, manatiling tapat. Hindi lamang kapag madali, hindi lamang kapag nakikita mo ang sagot, kundi hanggang wakas. Kaya kung nasa panahon ka ng paghihintay ngayon, huwag kang bibitaw. Kung nasa panahon ka ng pagsubok, huwag kang bibitaw. Kung hindi mo nakikita ang sagot, huwag kang bibitaw. Dahil maaaring hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon. Pero makatitiyak ka, hindi nasasayang ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Bawat panalangin, bawat luha, bawat pagsubok na nalampasan mo, bawat pagkakataong pinili mong manatiling tapat kahit gusto mo nang sumuko, nakikita ng Diyos at balang araw makikita mo rin kung bakit kailangan mong manatili. Kaya kung kailangan mong marinig ito ngayon, ito ang sabihin mo sa sarili mo, hindi ako bibitaw, hindi ako susuko, hindi ko iiwan ng Diyos dahil lamang hindi ko pa nakikita ang sagot. Mananatili akong tapat dahil ang kwento mo ay hindi pa tapos. Ang proseso ay hindi pa tapos. Ang Diyos ay hindi pa tapos. Kaya magpatuloy ka, magtiwala ka, manalangin ka, at manatili kang tapat. Huwag kang bibitaw. Manatili kang tapat dahil maaaring ang araw na hinihintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo.